Buod ng dekada 70. Ang nobela ay nakasentro sa buhay ng pamilyang Bartolome sa panahon ng batas militar sa Pilipinas. Ang kwento ay isinalaysay mula sa pananaw ni Amanda Bartolome, isang tipikal na may bahay na naghahanap ng kahulugan ng kanyang pagkatao sa gitna ng isang mapaniil na lipunan at isang patriarkal na tahanan kung saan ang asawa niyang si Julian ang nasusunod. Habang tumatindi ang diktadura sa bansa, unti-unting nagkakawatak-watak ang pamilya dahil sa magkakaibang paniniwala at kapalaran ng mga anak. Ang kanilang 5 anak na lalaki ay sumasalamin sa iba't ibang mukha ng lipunan noong dekadang iyon. Si Jules ang panganay na naging aktivista at kalaunan ay sumapi sa kilusang gerilya NPA. Siya ang simbolo ng pagre-rebelde laban sa diktadura. Si Isagani Ogani, kung tawagin ang anak na pumasok sa US Navy. Ang kanyang buhay ay sumasalamin sa impluensya ng Amerika at ang pagnanais na tumakas sa hirap ng bansa. Si Emmanuel o M ay isang manunulat na naging boses ng katotohanan sa pamamagitan ng kanyang mga ilegal o underground na lathalain. Si Jason ang anak na biktima ng salvaging. Ang kanyang pagkamatay sa kamay ng mga korap na pulis ay nagpakita ng kawalan ng hustisya at paglabag sa karapatang pantao. At si Bingo naman ang bunso na nagsilbing tagamasid sa unti-unting pagbabago ng kanilang pamilya at ng bansa. Habang nagkakawatak-watak ang kanyang pamilya dahil sa politika at karahasan, sumailalim si Amanda sa isang proseso ng pagmumulat. Napagtanto niyang hindi siya basta asawa o ina lamang. Siya ay isang mamamayan na may boses at natutunan niyang ipaglaban ang kanyang karapatan bilang babae at bilang mamamayan. Sa huli, ang pamilya Bartolome, bagamat may sugat ng kahapon, ay naging simbolo ng katatagan at pakikibaka ng mga Pilipino para sa demokrasya.